heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Morning mga kapatid. Good morning! How are you? Kumusta? Purihin ang Panginoon. Alive in Christ. Glory to God. Masaya, malakas sa ating Panginoon. Isang umaga na naman ang kanyang ibinigay para sa ating lahat. So, salamat sa Diyos, no? Binigyan na naman tayo ng isang araw upang tayo po ay mag-aral ng banal na salita. At kapag tayo nag-aaral ng banal na salita ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Tayo ay nasa presensya ng ating Yes, Panginoon. Lord. Okay. Tayo po ay mag-opening prayer. Yes, Muna. thank you Lord. Hallelujah. The Lord is good. His love is eternal. He answers our prayers. He sets us free from the bondage of sin, and His faithfulness remains forever. Lord, narito po muli kami. We follow the leadership of the Holy Spirit. Praise the name of the Lord in this place, for He is such a wonderful God. Kaya sa umagang ito, Lord, muli, nagpapasalamat po kami sa kagandahang loob na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Ang iyong pagpapala, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, narito ngayon at ang kanyang invitation sa amin ay lagi kaming tumawag sa Kanya, lumingin sa Kanya at bigyan ng karangal ng Kanyang banal na salita. Kaya sa umagang ito, Lord, pagpalain mo po kaming lahat. Ang aking mga kapatid na ngayon ay nakikinig at nakabukas na ang kanilang mga cellphone, of course, upang muli ang iyong banal na salita ay magbigay ng kapangyarihan sa amin sa umagang ito. Take full control, Lord, at ang banal na Espiritu ay siyang magiging gabay namin at ang kapangyarihan niya ang magbibigay sa amin ng revelation at rema sa mga pag-aaral namin sa umagang ito. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Memory verse. Ang memory verse natin, Psalm 40 verse 2. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Okay, Sa Tagalog, Tagalog, version. awit 40, versikulo 2. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihaon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato
at naging panatag, taglay na buhay ko. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Muli nandito tayo sa ating pag-aaral ng sanctification. At ito yung ikalawang bahagi ng tinalakay natin nung last week, na ang titulo natin is Sanctification is Living in the Spirit, na kung saan kinuha natin ang mga Bible verses dito sa Romans 8, 9-11 at sa Galatians 5, verse 16, 24 at 25. Maaring sabihin natin, bakit sinabing sanctification is living in the Spirit? Kasi ganito po yan mga kapatid, para maunawaan natin. Kapag tayo po ay dumaan sa experience ng justification at napatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo po mga kapatid ay sumasa atin na ang banal na Espiritu ng Diyos. At ngayon, ang kailangan, mamuhay ng tayo ayon sa kapangyarihan ngayon ng Panginoon. Kailangan mamuhay na tayo ngayon led by the Holy Spirit. Ang uri ng buhay natin ngayon is living in the Holy Spirit of God. Siya na ngayon ang mangunguna sa buhay natin. Siya na ngayon ang mag-guide sa atin, magbibigay ng wisdom. Napakalaki kasi ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya ito ay isang magandang topic din na ating maintindihan, maunawaan natin, at higit sa lahat, maipamuhay natin. Sapagkat ang sanctification is a process. You see, ito ay hanggang sa katapusan ng ating buhay. Kaya living in the Spirit, yan ngayon ang uri ng buhay natin. Yung tinalakay natin last week ay yung number 1, number 2, at number 3. So itutuloy natin ngayon yung number 4, 5, 6, and 7. So dito na muna tayo, basahin natin muli yung ating mga Bible verses. Dito tayo sa Galatia 5, versikulo 16, 24 at 25. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sa 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hiling nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Amen. Sa Roma 8, 9 hanggang 11. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Okay, muli nating balikan yung ating tinalakay last week. So, ang ating katanungan at bibigyan natin ng pansin at pag-aaral, how do I live a life in the Spirit? You see, yung central theme ng Romans 8 verses 1 up to 17, ang mga mananampalataya ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos at sila ay naging mga anak ng Diyos, mga joint heirs with Christ. So, tayo ngayon ay dapat na mamuhay sa Espiritu at huwag na nating bigyang pansin ang mga gawain ng laman. So, ang unang-una, life in the Spirit is living according to the Spirit. Nasa Romans 8 verses 2 to 4. Okay. Ang walk in the Spirit, mga kapatid, sa Biblia ay isang metaphor para sa isang practical na pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Kristiyano. Ito ang ginagamit ni San Pablong mga salita dahil kasi nung araw, inihalintulad niya yung ating pamumuhay sa Espiritu sa walking
Kasi nung araw wala namang mga buses, di ba? Wala namang mga kotse. Wala namang mga aircon na mga sasakyan. So, karadalasan, ang lahat ng kanilang paglalakbay ay paglalakad. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pagtuturo, ay gumagawa siya ng mga parables. Ito naman ang ginawa ni San Pablo ay metaphor. Inihalin tulad niya yung living in the Spirit sa walking in the Spirit. Oo. The word walk is translated also live. Live. Walking in the Spirit is living in the Spirit. Sa Galatia 5:25 ang sabi, if we live in the Spirit, let us walk also in the Spirit. Spirit. Oo. In other words, the Spirit gave us life. And sa new birth natin, sa John 3:6, and we must continue to live day by day in the Spirit. Kaya nga yung paglakad natin sa Espiritu, kapag ikaw ay kabisado mo na yung pupuntahan mo, ano lang normal lang sa yung paglalakad, di ba? Maski na dito, kabisado na natin siguro, maski nakapikit kayo, blindfolded, papunta kayo sa kitchen, alam niyo na kung saan kayo pupunta, di ba? Ganun pala ang paglakad, na kabisado mo na ang lakad mo, ang daan mo, at wala ka na bang ibang dadaanan, kundi yun. Kasi yun ang pinakamadali, pinakamaayos, wala kang magiging problema. Ganun din ang paglakad at Uri ng pamumuhay uri sa natin ng Espiritu. pamumuhay. Wala na tayo pang detour. Kumbaga, diretso na tayo sa pupuntahan natin. Kung nagugutom ka, pupunta ka sa kitchen para kumain. Ngayon, kung nagugutom ang espiritu, pupunta ka ba sa kitchen o pupunta ka dito upang makinig ng salita ng Diyos? Yun lang naman ang simpleng explanation yun. Mag-aaral ng ka. Diyos. Kaya automatic na sa'yo, pag gutom ang espiritu at lalo gusto mong mabusog, immediately, walking in the Spirit, living the Spirit, is papunta ka rito upang makinig ka sa salita ng Diyos na manggagaling sa kapangyarihan ng banal na Espiritu through the workers na ina-assign natin dito, mga kapatid. The Spirit gave us life in the new birth sa John 3:6. Kaya dapat tayong magpatuloy araw-araw sa pamumuhay sa Espiritu. Yung John 3:6, a person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. So, yung Galatians 5:16 nga Sabi dito, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. No, o nga naman, pag patuloy ka sa paglakad o pamumuhay sa Espiritu, mawawala na yung gratification mo, mamomortify na yan, madidipit na yan sa sarili mong buhay sapagkat ang banal na Espiritu, nais niya na makontrol ka. He wants you to follow Him para mawala na yung pagnanasa ng laman na yan. Mawawala yung desire. Napansin niyo ba mga kapatid, di ba, kadalasan sa mga sharings, nung araw, malakas ako uminom at saka manigarilyo, pero ngayon wala na. Na nagkakaroon ng pagbabago at yung mga ibang mga ugali ay talaga naman nagkakaroon ng pagbabago. Oo. Okay, Ephesians 4:1. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yan ang sinabi ni San Pablo. Yung ikalawa, set your mind on the things of the Spirit sa Romans 8:5-8. Basahin muna natin, Romans 8. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hiling ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hiling ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Ang mga nabubuhay ayon sa hiling ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen. So dito makita natin sa ating pag-aaral mga kapatid, ang pagkakaiba po talaga ng isang taong nabubuhay sa Espiritu at nabubuhay sa laman.
ang ating ibig bigyang pansin is kailangang alisin na po natin, iwasan natin, pagsumikapan natin na umiwas na tayo sa mga gawa ng laman o mga makabundong mga gawain. At bagkos, bigyan pansin natin, ituon natin, iset natin yung ating mind tungkol sa mga makalangit na uri ng buhay. Kasi ang mga mananampalataya ngayon dapat nabubuhay na talaga led by the Holy Spirit. Kasi tayo po ay inihahanda ng ating Panginoon para sa isang buhay na walang hanggan. Ang mga taong nabubuhay sa Espiritu ngayon, abala po sa mga pamamaraan ng ating Panginoon para sa kanilang buhay. Kaya ang Espiritu ay laging kumikilos sa atin. Binibigyan niya tayo ng guidance, binibigyan niya tayo ng isang klase ng kaisipan na kailangan iwasan po natin ang mga makamundong mga uri ng pamamaraan ng buhay at ituon natin ang buhay natin sa isang makalangit na uri ng buhay. Sapagkat kung tayo'y mabubuhay ayon sa Espiritu, alam nyo, ang kagandahang loob ng kaharian ng Diyos, ang kagandahang loob ng tahanan ng Diyos doon sa langit, ang puso ng Diyos, ang kanyang mga biyaya, mararanasan natin. Dito pa lamang tayo sa lupa. Kaya nga sinasabi, merong dalawang kategori ng tao dito sa mundo eh. Yung nabubuhay sa laman at yung nabubuhay sa Espiritu. At ang ganitong klase ng estado ng buhay ay mayroong two patterns din of conduct. Iba talaga ang kanilang uri ng buhay na siya namang magre-result din sa dalawang spiritual state. Kasi anong dalawang spiritual state na ito? Anong kalalagayan nila pagdating ng panahon? Yung isa leads to death at yung isa naman leads to eternal life. Kaya yung flesh natin ay talagang nararamdaman yan, kumikilos yan po, nagkakaroon yan palagi sa atin ng mga temptations, inaanyayahan tayo, inaalok tayo na gumawa ng mga makamundong bagay, ngunit kailangan po aktibo tayong lumaban at umiwas sa mga ganitong klase ng gawain. Sapagkat nandyan ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng lakas, mga kapatid. Binibigyan tayo ng kasiglahan na sumunod sa mga pamamaraan ng ating Panginoon. At yung ikatlo, put to death the deeds of the body by the Spirit. Again, by the Spirit, sa Romans 8, Sa by 13. Roma 8:13. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit pinapatayin ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang magagawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So napaka-powerful ang banal na Espiritu na siyang kaagapay natin. Kasi on our own, hindi talaga natin kakayanin. Alam na alam natin yan nung wala pa tayo sa ganitong pagtitipon, sa ganitong gawain, sa ganitong pag-aaral. Wala tayong iniisip kundi ang sarili natin. Na laging ang kasiyahan ay nasa kapaligiran, hindi doon sa kaitaas-taasan na ang banal na Espiritu ang siyang ating leader. It's always the gratification of the flesh. Ito yung makakasaya sa akin, ito yung gusto ko, ito makapag-aaliw sa akin. Yan ang dating uri ng buhay natin noon eh. Kaya, kailangan ho natin ng disiplina. Disiplina sa ating kaisipan. Kaisipan. Kaya ang banal na Espiritu nandiyan naman po para bigyan tayo ng kapangyarihan para umiwas at mag-say ng no sa mga makamundong mga pamamaraan. Kaya nga yung biglaang emotional na galit, nako, kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin Yan ang isa sa po makokontrol. sa mga kailangan talaga nating bigyang pansin sa buhay natin. Kasi kung minsan, is part of the moment, no, biglang magagalit ka, may inis ka. Pero andyan po ang banal na Espiritu kaya sinasabi sa atin, we have to put to death. We have no choice, mga kapatid. Kaya nandiyan yung banal na Espiritu. Kaya ho natin pinag-aaralan ito para maunawaan natin na we can really say no to sin. May kakayahan po tayo, mga kapatid, sapagkat nasa atin na ang banal na Espiritu. Romans 8:13. Kaya yung enablement, yung pagpapasigla sa atin upang umiwas, yan po ay gawain ng banal na Espiritu. At hindi lang ko natin gagawin ito isang beses it's over and over again. Paulit-ulit po tayong iiwas. Mahaba pa ang buhay natin. Kailan mo ba tinanggap ang Panginoon? When you received Jesus Christ, when you were 30,
And you die at the age of 100. Well, it's a long, long, long time. See, at talagang nandiyan palagi ang paghila ng kasalanan. But then, because of the enablement of the Holy Spirit, we can really overcome itong mga gawain ng nasa mundo. You see? Kaya nga sabi ni San Pablo dito, sabi niya, sa Philippians 3:12 to 14, sabi niya, Philippians 3:12 to 14. 14. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin na ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gandimpala habang ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. kaya ang Biblia, maliwanag po, very clearly, tinuturoan po tayo ng obedience. Pagsunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon, mga aralin na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayo po ay tunay na makapamuhay sa ayon sa Espiritu. At sabi ng Ephesians 4:27, don't give the devil a chance. Huwag niyo nang bigyan ng pagkakataon yung kaaway na ikaw ay hilahin sa kasalanan. Kaya yung Colossians 3:2, yung mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo at hindi yung mga bagay na panlupa. O nga naman, pag ang laman ng isip mo makalangit, hindi ka magkakaroon ng pagnanasa sa mga makulbundong bagay. Kasi purihin ang Panginoon. Sa awit 119:15-16, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo Yan ay isang ng aking maunawaan pagbubulay-bulayin ko. Sa bigay mong kautusan, lubos akong nalulugod. Iingatan ko sa puso ko upang ito'y di malimot. Yan, napakalaking bagay po na tayo ay laging nag-aaral ang salita ng Diyos. Of course, kapag nag-aaral ka, sumasa isip mo ang salita ng Diyos. So ito ang mabuting gawain natin upang makaiwas tayo po sa mga gawain ng kasamaan. Tuloy natin yung Kaya pag-aaral din, natin. ibig ko lang ibanggitin, no? On our own, we study, no? We meditate, pag nag-aaral tayo. Pero napaka-importante din na we interact with each other. Yeah. Kung anong salita natanggap ng ating kapatid, ano natanggap kong salita, we share each other para nare-remind tayo na ang banal na Espiritu ay kumikilos around us, hindi lang sa ating sarili, upang magkaroon tayo ng isang unity within the complex ng banal na Espiritu. Nandun na tayo sa circle ng ating pagsasama upang hindi na tayo makalabas, akitin tayo ng kaaway. So yun ang napaka-importante mga kapatid. We deal with each other with the Word of God and we will be honoring and be empowered by the Holy Spirit. Let us be a community of believers na nabubuhay ayon sa Espiritu. So let us be a community of believers living in the Spirit of God. Mahalaga po ito mga kapatid. Not just personally, nabubuhay tayo ayon sa Espiritu, but we as a community, magsama-sama po tayo. So dito natin na ipapahayag na tayo po ay tunay na mga anak ng ating Panginoon. Ngayon naman po, tatalakayin natin yung ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7. So tuloy natin. Ika-4, so be led by the Holy Spirit. So we have to be led by the Spirit of God. Kailangan po mga kapatid, manguna sa atin na ngayon, sa buhay natin, ang banal na Espiritu. Yan ang sinasabi ngayon sa Romans 8 verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Oh, that's good news. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. So mga kapatid, tandaan natin, anak tayo ng Diyos. So therefore, kailangan pangunahan tayo ng banal na Espiritu. Napakagandang balita nito. Baka nakakalimutan natin mga kapatid, sabihin natin palagi sa sarili natin, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Diba? Anak ako ng Diyos. At lalo na kung minsan, meron tayong mga negative situations along the way, anak ako ng Diyos. No? Makikita natin, magkakaroon ng pagkakaiba yung ating pag-iisip. So, ano ba ang ibig sabihin ng how to be led by the Holy Spirit? Unang-una, being led by the Spirit here means
we have to submit to the Spirit's guidance para po maiwasan natin ang gawa ng laman. At tayo po ay lumakad sa daan ng katwiran, the walk in the way of righteousness. So ito po ay nangangahulugan na mahalaga ang patnubay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya lagi po tayong, kung mapapansin po ninyo, lagi po tayo may mga challenges. Every day of our lives, what do I mean challenges? May mga rin tayong mga sitwasyon na kung saan ay mapapagawi ka doon sa pamamaraan ng mundo at masusuway ka doon sa pamamaraan ng katwiran. But since we have the Holy Spirit at ito sa ating mga pag-aaral ay lagi tayong pinaalalahanan na nasa atin ang banal na Espiritu. At ang pamumuno ng banal na Espiritu ang dapat nating sundin at huwag yung mga makamundong mga pamamaraan. Now, another thing is, bakit mahalaga ba na tayo ay led by the Holy Spirit? Kasi bakit mahalaga? Bakit mahalaga ba, mga kapatid? If we want to live a Spirit-led life, mga kapatid, there is no way around it. Wala nang iba pa. Hindi natin magagawa na makapamuhay, led by the Spirit kung wala siya. Alam We natin cannot do it on our Oo, own. We cannot. laging gusto ng flesh na i-control tayo. I-control tayo. At kailangan yan, flesh na yan ay mamatay at we allow the Holy Spirit to have His way. At ang struggle, minsan napakahirap, lalo na sa mga baguhan. Matagal, inaabot minsan ng taon. Yung iba naman, yung talagang he follows the prompting of the Holy Spirit. He follows the leaders of the Spirit. Napakadali, lalo na kapag ikaw ay nakapag-attend na ng Life in the Spirit seminar. No? So, nabubuksan na yung kaisipan. Pero kung wala yan, banal na Espiritu, lagi kontrolado tayo ng flesh natin na laging nangunguna sa atin. Kaya nga sa Romans 8:14 nga, kailangan na following Holy Spirit ay isang napakalaking privileges sapagkat inaangking kang anak ng Diyos. Kapag ikaw ay pinamumunuan, you are being led by the Holy Spirit. No, if we let the Holy Spirit lead our lives, alam niyo, our lives will blossom and flourish. Tayo po ay lalago, mamumukad ka, magiging napakaganda ng ating buhay. Kaya lang, pag hindi natin sinunod ang pamumuno ng banal na Espiritu, what will happen? Our lives will languish. See, kapag nineglect natin, hindi natin binigyang pansin ang leading ng Holy Spirit sa atin, ano mangyayari? Diba? Negative ang magiging situation natin. So, kinakailangan po, mga kapatid, sundin natin ang banal na Espiritu. Kaya the Bible, very clear, ang kanyang pagtuturo tungkol sa obedience. Kasi ang banal na Espiritu, pinapromptan kanya eh. Bibigyan kanya ng conviction, uy, mali yan ha. Huwag mong gawin yan. Ipaprompt kanya na ipaprompt. Kaya kailangan bigyan pansin natin ang kanyang mga leading sa atin o ang kanyang mga pangungusap. At kung tayo naman ay talagang mali, edi matbuting tayo po ay mangusap at humingi ng tawad sa Diyos at bumilik sa ating Panginoon. Yung banal na Espiritu, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang tayo po ay umiwas sa kasalanan, gumawa ng mabuti at tayo ay makabalik sa Diyos kung tayo man ay mayroong mga pagkakamali. Pinupuno kasi tayo ng lakas, binupuno tayo ng karunungan ng banal na Espiritu, kaya ang nangyayari, napapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya kay Lord Jesus, ito, andito siya lagi sa buhay natin, mananahan siya sa atin. At napakagaling, napakabuti po para sa atin na tayo ay laging nasa presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Mabuting maunawaan natin. Kaya kailangang maunawaan natin ang galaw o pagkilos ng banal na Espiritu dito sa buhay natin. Kasi napakaganda at napakalaki
Napakalawak po ng plano ng Diyos para sa buhay natin. Di ba't mabuting ito ay ating malaman at ating masundan, and all honor and glory to God ang ating maibibigay sa buhay natin ito. Then we have another question. How do I know? Paano ka naman malalaman that I am being led by the Holy Spirit? Paano natin malalaman? Okay. So, yan, kunin mo muna yung mic. Sige. Paano ba natin malalaman kung We are being led by the Holy we are Spirit. living led by the Holy Spirit? Kung mabasahin mo itong Romans 8:14, hindi ba kayo nabigla kung bakit ang pagkakasabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos? Parang pabaliktad, no? Kung kunin natin sa dulo, ang mga anak ng Diyos ay lahat ay pinapatnubayan ng Espiritu. Di ba? Pag meron tayong leader na sinusundan, we follow him. Ibig sabihin, ito ang banal na Espiritu nangunguna sa atin. So, ang ina nangunguna, ang ama nangunguna. So, sumusunod lang ang mga anak. Di ba? So, ganun din ang sinasabi dito. When we follow the Spirit, magiging anak tayo ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Oo, Kaya tayo sumusunod. Sumusunod, oo. Yun lang ang napansin ko rito, bakit ang lahat ng kailangan patnubayan ka ng Espiritu ng Diyos para ka maging anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay pinapatnubayan. Bakit ganun ang pagkakasabi ni San Pablo? Kasi yung magulang, kung nangunguna yung magulang, sumusunod ang anak, di ba, pinapatnubayan ng magulang ang kanyang anak. Yun, oo. Di ba? Yun lang para nanapansin. huwag maligaw. Para huwag sumunod maligaw. kayo sa akin. Oo, huwag kayong Patungo maligaw. tayo doon. Oo. Sumunod lang kayo sa akin. So I have to guide you para huwag ka maligaw. Baka pumunta sa kaliwa o sa kanan, hindi. Sumunod ka lang. So pinapatnubayan ng magulang ang kanyang anak para huwag maligaw. So ganun din ang gawain ng Banal na Banal na Espiritu. Espiritu, oo. Okay. Nililid niya tayo. Kailangan sundan mo siya. So, Kaya nga yung walking kasi, ano yan encircling. Patuloy na paglakad. No? Hindi po pwedeng umistop ka dyan. Kasi nga, sanctification process, lifetime nga eh. So how do I know I am being led by the Holy Spirit? So we know we are being led when we listen to the Holy Spirit. We don't just listen. Ang totoong nakikinig, sumusunod. Ginagawa mo kung ano pinagagawa ng banal na Espiritu. So, kung tayo ay talagang nakikinig sa promptings and convictions ng Holy Spirit, doon natin malalaman kung tayo po ay sumusunod o hindi. Kaya yung pagiging handa, we have to be always, Be very discerning. We have to be always ready sa mga pangungusap ng banal na Espiritu para sa ating buhay. At ang gusto kasi ng Diyos, gawin natin yung tama araw-araw. Iwasan natin yung kasalanan kasi yan ang dahilan kung bakit maraming problema sa mundo Yung kasalanan na yan Personally, nagdadala yan ng negative situation. So worldwide, sa buong mundo, sa lahat ng lugar, yun, ang kasalanan hindi nakakagawa ng mabuti para po sa ating lahat. So, kaya kinukonvict tayo ng banal na Espiritu sa ating puso at isipan. At kapag tayo naman ay lumapit sa Diyos sa ating pagkakamali, tayo naman ay pinatatawad ng ating Panginoon. Yung 1 John 1:9. Pangalawa, how do I know I am being led by the Holy Spirit? Kalma, when we live in agreement with the Word of God. Yan. Kasi ang salita ng Diyos ang gabay natin sa ating buhay. Now, kapag ang buhay natin is not in agreement with the Word of God, meaning to say, we don't follow, we don't obey the Word of God. So, paano natin sasabihin, I am being led by the Holy Spirit. Ako ay namumuhay ayon sa Espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, yan po ang gabay natin sa ating buhay. Kaya, sino ba ang sinusunod natin sa buhay natin? Kaya kapag sinusunod natin ang banal na salita ng Diyos, we are being led by the Holy Spirit. Yan, 2 Timothy 3:16, alam nyo na po yan mga kapatid. Tingnan natin yung Acts 5:31-32. Iniakyat siya, meaning si Jesus, ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay nito.
kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Oh, so here we see, the Holy Spirit is given to those who obey. So, how do I know I am being led by the Holy Spirit? Ikatlo, when there is a witness, meaning to say when there is a leading or when there is a promptings of the Spirit of God in our spirit. Romans 8:16. Ang example natin dito ay si David. Si David was facing a giant challenge. Giant, malaking paghamon. Kasi malaki si Goliath eh. Pero alam nyo, nagkaroon siya ng promptings ng leading sa Holy Spirit, sa ating Diyos. Sabi niya, lalabanan ko yan. Kaya mo ba yan? Ang liit-liit mo naman. Kaya ko po yan. So binigyan siya ng gamit panlaban. Hindi naman kasya sa kanya. Ayaw niya. So kumuha lang siya ng bato at alam niya ang kanyang gagawin sapagkat mayroon siyang pangungusap mula sa banal na Espiritu. At ano ang nangyari? Aba, dinanalo si David. Tinulungan ng Diyos si David sapagkat mayroong prompting sa kanya. So natalo ngayon si Goliath without a sword or an armor. Why? Because David trusted the Lord. He obeyed the promptings of the Holy Spirit. Ang Diyos naman ay kanyang binigyan ng protection ang Israel. So here, kapag may promptings tayo huwag natin pabayaan yan. Discern natin mabuti. Dasal tayo mabuti, ito ba ay galing sa Diyos o hindi. So ikaapat, how do I know I am being led by the Holy Spirit? The Holy Spirit leads us like a shepherd leads his spirit. So lead, so nandirito, pinangungunahan. Kasi regular na inihahambing ng Diyos ang kanyang sarili sa isang pastol na namumuno sa kanyang mga tupa. So, di ibig sabihin dito ay magkaroon tayo ng sensitivity po sa pagkilos ng banal na espiritu o sa patnubay ng banal na espiritu sa ating buhay. At bilang karagdagan, kaalaman sa ating mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Kapag yung salitang yan ay talagang embedded po sa ating pagkatao mga kapatid, we can easily hear the voice of the Holy Spirit. At tayo po ay manalangin lagi sa ating Panginoon upang ating po maliwanag na marinig natin ang boses ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan natin dito, yung John 10:27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Sa Ezekiel 34:11-12, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Kukunin ko sila saan man sila, itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. So tinitiyak po sa atin Isaiah na kung talagang, sa Ezekiel yan, tinitiyak sa atin na Isaiah kung talagang hahanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. At tanungin natin, Lord, ano ba ang mga plano mo? Ano ang gusto mong gawin ko, mga kapatid? Alam niyo, sa atin talaga si Lord. At ibibigyan ng direction niya ang buhay natin. Napakaganda nung Isaiah 30:21. No. If you wander off the road to the right or the left, you will hear His voice behind you, saying, Here is the road, follow it. Napakaganda nito, my dear people of God. You know, this is one of the verses which, nung bago pa lang ako sa charismatic renewal, alam nyo, itong verse na to, ay isa ito sa nagustuhan ko talaga at pinangahawakan ko rin to. Kaya I always pray to the Lord na, Lord, tayo rin mga kapatid, manalangin tayo. Lord, ano po ang direksyon ng buhay ko? Ikaw ang manguna, banal na espiritu sa buhay ko. Kasi ito ang kanyang salita If you wander off the road to the right or to the left, you will hear His voice behind you saying, here is the road, follow it. And the road to God and the road to holiness and the road to sanctification is a narrow door. Narrow lang po yan, mga kapatid. Hindi po yan isang malawak na daan o pasukan para po pasukin natin. Bakit nga ba narrow? Ba't hindi wide? Because there is only one way.
And that way to is that Jesus narrow Christ. God, and that is Jesus Jesus Christ. Christ, mga kapatid. Kaya narrow. Isa lang ang daan, isa lang ang pintuan. Kaya one by one, tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Acts 4:12, tanging pangalang Hesus Kristo lamang ang ibinigay ng Diyos. And then in Isaiah 48 verse 17, The Holy God of Israel, the Lord who saves you, says, I am the Lord your God, the one who wants to teach you for your own good and direct you in the way you should go. ang ganda, di ba? I like this. Kasi alam mo, minsan tayong mga tao, we're so busy. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa araw-araw na dami mong ginagawa. There are a lot of things to do. There are a lot of things to think about. Hindi mo na alam kung ano ang uunahin mo sa dami ng iyong mga aasikasuhin. Hindi ba't napakagandang, Holy God, where do I go now? Saan ako punta ngayon? Sino ang harapin ko? Ano ang uunahin ko? And most of all, give me the strength para po magawa ko lahat ng pinagagawa niyo sa akin sa araw-araw na buhay ko. Most of all, bigyan niyo pa po ako ng kalakasan, Panginoon. You know, when we call to God and ask for His direction, oh my God, He's so good. Di ba? Ida-direct niya talaga kung saan ang daan mo eh. And then, just follow it, no? We very prayerful, very discerning ka, and you know, at the end of the day, you know what will happen? Why you feel good. Bakit? Nakatapos ka ng isang araw mo ng tahimik, na walang abirya, walang negative situation, at nabigyan mo pa ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw naman ay nakasunod sa panuntunan ng Banal na Espiritu sa araw na yon, how do you feel? Anong mararanasan mo, di ba? Maraming tao mo, ang pakiramdam nila, yung Banal na Espiritu, kapag kumilos sa kanilang buhay, nawawala. Ang unang mararanasan mo, kapatid, kapayapaan. At saka meron kang, may inner joy ka ba sa loob mo na, why I feel good today, you know? Maski na hindi ka nakakain sa dami ng ginawa mo sa maghapon, why you feel good? Diba? Bakit? Kasi nakasunod ka eh. You lead by the Holy Spirit. At yung kapayapaan na yan, naku, lahat ng tao hinahangad dyan. At yan po ay ating matatanggap at ating matatagpuan sa pagsunod natin sa promptings ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya lagi tayong manalangin sa ating Panginoon at hayaan natin ang Banal na Espiritu ay kumilos sa buhay natin araw-araw. Maaring, paano ko malalaman na kumikilos ang Banal na Espiritu sa akin? Basahin natin yung John 3 verse 8. John 3, verse 8, The wind blows wherever it wishes. You hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. Yan, oo. Kaya lang, that's why nga, we have to be very discerning para marinig natin ang boses ng Diyos. At kapag nakasanayan naman na natin kapag tayo po ay palaging sumusunod, alam nyo, madali na po nating maramdaman at marinig ang boses ng ating Panginoon. Ikalima, dito sa Romans 8 verses 15 to 16, know that God is our Father. Living in the Spirit, kailangan po kilanlin natin na ang Diyos ay ang ating Diyos Ama. Romans 8, 15 to 16. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children, and by the Spirit's power, we cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins Himself to our spirits to declare that we are God's children. Yung po ang Diyos, lagi po nakikipag-usap sa atin. Via the Holy Spirit. Why? Kasi mga anak niya tayo Tayo ba nakikipag-usap sa ating Diyos Ama sa langit? And if we do, are we saying the right words to God? You see, kaya yung Banal na Espiritu ay may mahalagang role po sa ating relationship sa ating Panginoon. Ang Banal na Espiritu po ay nagpapatotoo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Paulit-ulit po niya sinasabi, Iwoy, anak kita, kapamilya kita. Ngayon, kapag tayo ngayon ay na kay Kristo na, tayo po ay kapamilya na ng Diyos, mga kapatid. Kaya naririto yung dapat na pag-iwas natin sa mga makamundong mga gawain. Kabilang na tayo, God is our
Father. Kaya habang binabasa natin yung Biblia, mga kapatid, di nyo ba napapansin, there is always there the theme na tayong mga anak ng Diyos ay dapat na mamuhay ayon sa Espiritu. At yung living in the Spirit is obeying the Spirit. You see, sapagkat tayo po ngayon ay kabilang na sa pamilya ng ating Diyos. Kaya yung Romans 8:15 to 16, ay makatatawag na tayo sa ating Diyos Ama na Abba, Father. Yung Abba ay isang Aramaic na salita. Isang anyo na ang salitang Ama at nagdadala ng elemento ng intimacy at paggalang sa ating Panginoon. You see, si Lord Jesus, when He was suffering, di ba, sabi niya, di ba, Ama, Ama ko, wala pong, ang lahat po ay posible sa inyo. Alisin niyo po ang kopang ito sa akin. Ngunit hindi kung ano ang aking naisin, ngunit kung ano ang inyong naisin. And sabi niya, remove this cup from me, yet not what I will, but what your will. Now, ito po nga pananalita na ito ng ating Panginoon, well, it reveals both intimacy at submission sa salita ng Diyos Ama. So dito po, pag tinatawag natin ang Diyos Abba Father, well, it reveals intimacy, relationship. It means relationship at submission sa ating Panginoon. Kaya sumulat si San Pablo sa mga taga-Galacia, dahil sa kayo ay mga anak ng Diyos, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak na si Jesucristo sa ating mga puso na sumisigaw, Abba Father. So dito po mga kapatid, tandaan natin lagi, anak tayo ng ating Panginoon at sapagkat ang ating Ama ay banal, sinasabi niya, because I am holy, thou should also be holy. At ang mga anak ng Diyos ay kanyang sinasanctify. Kaya ang sanctification ay isang proseso. Ito ay gawain ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin. At walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Kaya sa ating buhay, pag-isipan natin palagi, ilagay natin sa ating isip, lagay natin sa ating puso. Mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Di ba nga kapag merong may sakit at pinipray over natin, meron dong miraculous word na binabanggit natin at gumagaling ang mga may sakit. Anong word na yun? Mahal ka ng Diyos. Ha? Tumatayo kapag binabanggit natin. Yung mga nakaratay, nakakapagsalita, nagigising ang kanilang diwa pag narinig nila ang salitang, mahal ka ng Diyos. Kaya napakahalaga yan. Kaya 2 Corinthians 1 and 3, verses 3 and 4, ito po ang nasa saad tungkol sa Diyos Ama sa langit. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Okay. So sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, mga kapatid, tinutulungan tayo ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan o iba't ibang paraan. Sa pangkalahatan, tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Mahina tayo, lalo na sa mga bagay na akala natin malakas tayo. Subalit kung kikilalanin natin ang Banal na Espiritu na siyang binigay ng Diyos sa atin, mananatili ang kalakasan na ibinigay sa atin ng Panginoon nang tayo tawagin niya at maging isang anak niya. So sa physical, nananatili tayong nilalang na marupok, subalit ang ating espiritu ay malakas. Kaya napapagtagumpayan natin. Kung may kalituhan man sa ating pangsariling buhay, ang Banal na Espiritu ay laging nating katuwang. At laging handa tayong tulungan sa pamamagitan ng kanyang paggabay, pagbibigay ng mga salita na magbibigay sa atin ng kalakasan upang manatili tayong nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Isinulat ni San Pablo na totoo naman po mga kapatid, tayo po ay napakahina at kung minsan hindi nga natin alam kung paano tayo magdasal. Ngunit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay binibigyan niya tayo ng daan sa panalangin upang tayo po ay makalapit sa ating Ama sa langit. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Iba, minsan hindi ho natin masabi sa Diyos. Minsan kapag lumapit tayo sa Diyos Ama, umiiyak na lang tayo.
nandyan po papasok ang banal na Espiritu. Dinadala niya yung ating mga groanings, yung ating mga hinagpis, dinadala ng banal na Espiritu sa Diyos Ama sa langit. At sa ganitong paraan, ang Diyos naman ay nagiging malapit at siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kasi kaya yung Colossians 1:9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na maunawaan natin yung ating sarili at inilalapit niya tayo sa Diyos Ama sa langit. So, yung ika-6 naman, living in the Spirit, we have hope. Meron tayong pag-asa. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Romans 8:23-25. But it is not just creation alone which groans. We who have the Spirit as the first of God's gifts also groan within ourselves as we wait for God to make us His children and set our whole being free. For it was by hope that we were saved, but if we see what we hope for, then it is not really hope. For who of us hopes for something we see? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Well, the key word is hope, pag-asa. Now, it is mentioned 4 times in verse 24 and mentioned once in verse 25. Now, that's a total of 5 times, the word hope. So, nakikita natin kapag ang isang salita ay maraming beses na binamagit, well, they are giving emphasis on this. And these verses, ang word na binibigyan ng emphasis ay hope, which is pag-asa. Ang salitang hope sa synonymous to eager expectation. Umaasa tayo na darating ang panahon, yung maluwalhating buhay ay ating mararating at ating matatanggap. Umaasa tayo sapagkat nandyan ang banal na Espiritu na siyang katuwang natin sa buhay natin at pagdating ng panahon ay matutubos na ang ating mga katawan, meaning the ultimate redemption of our bodies. Alam niyo, ang banal na Espiritu ang siyang naglalagay po sa atin ng pag-asang ito na umasa tayo na pagdating ng panahon ay mayroong magandang mangyayari sa buhay natin. Matatanggap natin ang ipinangakong eternal life sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang, tinuturoan din tayo ng banal na Espiritu na mamuhay tayo sa pangungunan niya sapagkat darating ang panahon siya ang magdadala sa atin sa tunay na buhay natin sa harapan ng ating Panginoon at yan ay ang buhay na walang hanggan. So we have a blessed hope for the second coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung pag-asa nating lahat, mga kapatid. Bakit tayo nananatili sa ganitong uri ng buhay? Bakit tayo nananatili sa ganitong mga pag-aaral sa salita ng Diyos? Yan po ay biyaya ng Diyos sa ating lahat at mayroon tayong isang pinagpalang pag-asa, a blessed hope para po sa ating lahat na darating ang panahon, makakasama na at makikita natin face to face ang ating Panginoong Heso Kristo. So, sinasabi sa atin at tinuturuan tayo, let us persevere patiently in hope. For if we hope for what we do not see, then that could really be rendered, since we hope for what we do not see, meaning to say, let us be with perseverance, wait eagerly for it. Say, magsumikap tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo ngayon sa ating gawain sapagkat totoo naman ang salita ng Diyos that Jesus Christ will come again. Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. Yung meron siya ditong sinabi yung Greek word. Yung patiently. Itong patiently It's a Greek word. is a Greek word niya ay Hupomone. hupomone. Mone carries the idea to of abide. to abide. Hupo, Means under. hypodermic needle. O para mo ibig sabihin mo niyan yung needle, yung ini-inject na ganyan. Hupomone means to abide under great difficulty. Yung hupo means yung needle, di ba, in-injection, nakapumasok na ganoon. So, mayroon yung difficulty, mayroong pain doon. So, meaning to say, ang hupomone, meaning to say, you abide under great difficulty. You know, ang ating buhay po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, we are on a journey, we are on a pilgrimage, di ba?
At hindi naman po ito madali. Imagine living for such a long, long, long time here on earth. So many years, di ba? Merong maikli lang ang buhay, meron namang mahaba ang buhay. But then, meron tayong mga challenges sa buhay natin. Ngunit tayo po ay ini-encourage na tayo po ay umasa. Magkaroon tayo ng pag-asa sapagkat napakaliwanag ng salita ng Diyos, napakalakas ng promptings o kapangyarihan at pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. Siya ang naglalagay sa atin ng pag-asang yan. Kasi kung minsan, dami namang problema sa buhay na to, ano ba naman to? Diba maririnig, wala namang klaseng buhay to, wala namang kakwenta-kwenta to, ano ba naman to? Talaga bang may Diyos? Ba't ganun? Ang hirap-hirap. Naririnig po natin yan, mga kapatid. Pero ini-encourage tayo na huwag tayo maging passive because we eagerly and patiently wait for the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya gawin ho nating matibay yung ating pag-asang ito ayon sa pagkilos ng banal na espiritu sa buhay natin. You see? And so Paul concludes na when sinabi niya, since we hope for what we do not see, then we can eagerly wait for it. For it. Take note, I will read again. Since we hope for what we do not see, we can eagerly wait for it. Yung it na yon, it refers to the redemption of our body. Darating kasi yung panahon na yan, mga kapatid. And the it here also refers to the fullness of our adoption as sons and daughters of our God. And the it here also refers into our entering into the very presence of our God. One day with a redeemed body and a redeemed soul. Kaya because of this, tayo po ay umasa, mga kapatid, pagkat ito po ay tunay na magaganap. And then ikalawa, we have hope in the midst of living in this fallen world. Alam naman po natin ang kapaligiran natin ngayon sa buhay natin. Ano ba nagaganap? Napakaraming uri ng mga pagdurusa, di ba? Ano pa? Maraming drama sa buhay. Maraming drama, Kaya maraming mga teleserye negative. no, na nagaganap, na ipapalaganap through media. Kaya tatapatan na Inilalarawan nila kasi yung mga iba't ibang mga sitwasyon ng buhay natin. na mahirap, walang pag-asa. Maraming mga sirang relasyon, maraming mga pagkabigo. Ano ba yung sa iyo, kapatid? Ikaw na nakikinig, ano ba ang drama mo sa buhay ngayon? Diba? Maraming mga tao sumisira sa kanilang pangako. Say, something. And then pagdating ng panahon, sasabihin sa'yo, joke lang naman. Diba? Sumisira. Hindi totoo po yan, mga kapatid. Alam mo, maraming mga iba't ibang sitwasyon. Kaya sabi nga niyan who will help me? Where will my help come from? Sino ang tutulong sa akin? Sino ang magliligtas sa akin? Ay, naku, napakawawa naman itong buhay na ito. Di ba, mga kapatid? But you know, the Holy Spirit is there. Kaya napakalaga po ng evangelization Kailangan po talagang sabihan natin lahat ng tao, whether you are already a believer or not, or unbeliever pa, mga kapatid, let's reach out. Alam mo, yan talagang dapat po natin gawin Napakalaki ng pangangailangan ng mga tao sa Diyos. Napakalaki, kapatid. Dapat po yung bawat pagkilos natin araw-araw, just as we are attending to our daily living, now let's have a heart that calls for the unbelievers to come to Christ. Yan po ang maging laman. Sa atin po tayo ngayon na inatasan ng Diyos na magturo, you know, the secret na para po maabot natin ang tao, magkaroon po tayo ng puso na gusto natin silang mabago. Na gusto po natin maligtas ang mga tao. Na ibigay po natin ang katotohanan sa kanila. We don't just preach and give the word and then go home. Okay, come on everybody, let's pray. But then, kapatid, it's the heart of the preacher. Kailangan po abutin natin sila. Paliwanag natin. Whether you're in the market or in the supermarket, let's bring Christ to all the people. Bring Christ to everyone. Because this is a fallen world. At ang daming gera, daming nagkakagalitan, ang daming mga pandaraya. Ano mangyayari sa buhay natin? Narito po ang pag-asa na hatid sa atin. Bigay ng Diyos sa atin. Dala ng banal na espiritu, inilalagay sa puso natin. Yan po ang living in the Spirit. Pagkat kung papansinin po natin ang lahat ng mga negative situation, naku po tayo mismo. Mga tayo mismo na nagdadala ng salita ng Diyos, baka tayo rin po ay mahawa ng disappointment sa mga nangyayari sa paligid natin.
Napapaligiran tayo kasi ng maraming negative situations, di ba? And then kaya yung Romans 8:18, the sufferings of this present time are not even worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. So are we not going to hope? Di ba tayo aasa? Kasi mo, ang kahirapan nitong present time na to ay walang katumbas yan doon sa glory, sa kaluwalhatian na marireveal sa atin at ating matatanggap pagdating ng panahon. Si Abraham nga di ba pinangakuan siya, 99 years old na siya, at si Sarah, she's not getting any younger. Sabi ni Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming nations. Sabi niya, naku, ganun ba yun? Matanda na ako No, God said, it's going to pass. Meaning to say, magkakatotoo yan. At ano ang nangyari? Nagkatotoo nga. Kung si Abraham lang, ang kanyang pag-asa, wala yon. Pero ang pag-asa mula sa Diyos, ang igagawad ng pag-asa ng Diyos sa ating mga puso, ito po ay tunay, mabisa, malakas, powerful, may kaganapan po. Kapag ang pag-asang yan ay tunuon natin sa ating Panginoon, may kaganapan. Kaya ano nangyari? Naganap nga at natupad kay Abraham ang ipinangako ng ating Panginoon. And how do we maintain this hope? How do we maintain this hope sa buhay natin? Paano natin mapapanatili ito, mga kapatid? Okay. Kailangan ito natin ang ating sarili sa mata ng Panginoon. Kung ano ang iniisip natin na pamamaraan, alisin natin yan. Tumingin tayo sa kanyang salita at mako-conform tayo sa kanyang salita at matatransform kung ano man ang iniisip natin na hindi maganda. Magiging positive ito sa pamamagitan ng banal na salita ng ating Panginoon. At ang kahinaan, magiging kalakasan, ang kalabuan ng pag-iisip, magiging matala sapagkat lagi tayo nakatuon sa kanyang salita. Pag-asa na minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa. Harapin natin ito sapagkat mayroon tayong katuwang, mayroon tayong katulong upang gawin ang lahat ng ito. At ang kalakasan na binibigay ng Diyos ay patuloy upang mapagtagumpayan natin ang pagkakatawag niya sa atin bilang isang manggagawa ng ating Panginoon. So, mature Christians, mature believers, have a strong hope. We just have to keep that hope strong. Our hope must become stronger and stronger and stronger and stronger every day. See, ang pananampalataya natin ay dapat na lumalim at lumalim. Kaya may mga iba't iba tayong situations sa buhay natin. Ito pang lahat lang ito ay pag-aaral na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo po ay lumalim sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At yung ikapito po, mga kapatid, Living in the Spirit is praying in in the the Spirit. Spirit Sa Romans 8:26-27. In the same way, the Spirit comes to help us. Weak as we are, for we do not know how we ought to pray. The Spirit Himself pleads with God for us in groans that words cannot express. Sa 27, and God who sees into our hearts knows what the thought of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of His people and in accordance with His will. So the Holy Spirit intercedes for us. Kung minsan nga sabi ko nga di ba? Hindi mo masabi sa Diyos yung iyong panalangin, yung iyong mga kahilingan. Kasi minsan talaga naman ang lalim. Ang lalim ng iyong drama sa buhay. Ikaw mismo hindi mo ma-express na Sa sobrang lalim, sa sobrang sakit, no? Hindi mo na maintindihan kung ano ang mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Totoo naman talaga yun, mga kapatid. So, andyan po ang banal na Espiritu upang tulungan tayo. At siya na mismo, dinadala niya na sa Diyos Ama at sinasabi niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Minsan, di natin maiwika. Iyak na lang tayo, God, and then you cry and cry and cry. And then sabi, Lord, Lord ka na lang ng Lord. Mga kapatid, umasa po tayo na nandyan ang banal na Espiritu, siyang nananalangin po para sa ating
lahat. Ang salita ng Diyos, yan po ay nagbibigay kalakasan sa atin. So magitan nito, nalalaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, sumasaliksik sa ating puso at sa ating isipan. At sa magitan ng Banal na Espiritu, ito po ipinapaliwanag niya sa atin. At tayo naman ay lumalakas sa panahon na tayo ay mahina at lalo tayo ay mayroong mga malalalim na mga dalahin sa buhay natin. So, napakalaki ng gawain ng Banal na Espiritu. That is living in the Spirit. And so, we get to learn how to pray in the Spirit. We invoke the Holy Spirit. Tulungan tayo sa ating mga panalangin. Okay. Naalala ko ngayong nakaraang LSS, no? Sabi natin sa mga tao to invite the Holy Spirit, repent and pray and pray at darating ang Banal na Espiritu. Alam niyo ba mga kapatid, instead of praying, humagulgol ng malakas sa harap namin. Nag-iiyakan sila. Nag-iyakan. Walang nasabi kundi pag-iyak. Pag ganyan Mabibigla ka anong gagawin mo dito at humahagulgol. Umahagulgol talaga. So, ang Banal na Espiritu ay kumikilos. Mas kasi pag-iyak ng tao, paghagulgol niya, immediately once na mailapat mo ang iyong Nakagaroon ka na nga. pag ganun mo. Iiyak. Gulgul talaga mga kapatid. Pero nawawala din Tapos naman. maya-maya konti huhupa na yan. Tapos magliliwanag na yung kanilang muka. Tapos pag tinanong mo, ba't ka umiiyak? Na-feel ko sa yung Banal na Espiritu. May sinasabi sa akin, merong ini-impress sa akin, ganyan. Meron siyang ipinapadama sa akin, kaya ako naiiyak. O di ba nakita natin? Kasi sabi namin, huwag niyong titignan at huwag kayong mamimili kung sino maglilihan sa inyo ha. Kasi hindi yung tao ang magbabaptize sa inyo, kundi ang Banal na Espiritu kasama ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. E di punta sila kung kani-kanino. Hindi naman lang sila namili. Makita mo talaga yung pagkilos ng Banal na Espiritu, mga kapatid. At nagkaroon naman sila ng ngiti sa labi pagkatapos ng sila ay malihan. So nagkaroon sila ng gift of thanks. Kaya sinasabi ni San Pablo, kung minsan hindi mo alam kung ano yung pinagdarasal mo, di ba? Di mo na alam yung sasabihin mo, nako, tayo po ay binibigyan ng assurance ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinadala ko sa inyo ang Banal na Espiritu. Mamuhay kayo ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Ang inyong kahinaan ay magiging malakas kayo, kakaroon kayo ng strength, you will be empowered by the Holy Spirit. Dinadala ng Holy Spirit yung mga daing natin at sinasalin niya lahat yan sa panalangin at ibinibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Kaya kung papaano ang Banal na Espiritu ay umaalalay sa ating maluwalhating pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kaya mamuhay tayo mga kapatid ng may kabanalan. Yung ating sanctification process, bigyan po natin ng pansin ito ha. Let us live by the Holy Spirit. Malinaw po ang mensahe ni San Pablo sa ating lahat, lalo-lalo na itong Romans 8. Pag binasa nyo, ang title nga nito, Living in the Spirit. Pahalagan po natin ang buhay natin ito, mga kapatid. Isa lang itong buhay natin to. Wala na hong part 2 itong buhay natin ito, mga kapatid. Pag natapos na ito, tapos na po ito, tayo babalik na sa presensya ng ating Panginoon. That's why we have to learn more about the works of the Holy Spirit at alamin pa natin ang mga mabuti at mahimalang pagkilos ng Diyos para po sa ating buhay at matupad natin itong ating sanctification process na may kahusayan na nagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos sa langit. At pagdating ng panahon, maiharap tayo as that beautiful bride sa ating Diyos Ama sa langit. Purihin ang ating Panginoon. At bago tayo magtapos, ating pong babatiin ang lahat ng may birthday ngayong July 5. Narito po silang lahat ngayon. Let me see, July 5, verse 20. July 5, 2024. Happy birthday to Minister Elmer. Si Brother Elmer. Birthday. Si Sister Karen Fonseca. Oo, Sister Julie Magpok. Sister Matet Perez. Sister Dudes Valentino. Sister Lynn Salvacion. Wow. Brother Otep Nocong. Brother Elgin Bascos. Brother Luke Borja. Si Luke. Oo. Sister Jeneline Badua. Okay. Purihin ang Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Enjoy your very special day. Ito po ay biyaya ng Diyos para po sa inyong lahat. Happy birthday po.
to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine on you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Okay. Purihin natin Panginoon. Okay, we have some announcement. Yung CSM, LSS, canceled till further notice. At ikalawa, Baguio anniversary, August 24, at the City Lights Hotel. Everyone is invited. Oh, take note, everyone is invited. Tentative start of program, 11 a.m., followed by an unlimited merienda buffet. Oh, come on everyone, let's go. Let's go. Mag-ipon na kayo ng pamasahe. Dapat hindi yata isang araw yan. Oo, unlimited merienda buffet sa penthouse 1 to 4. Infant, toddlers, kids 3 feet below, free. Kids 3.1 feet to 4 feet, 180. Adults 280. Ay, carry nyo na yan, mga kapatid. 260 lang, carry nyo na lahat yan. Unlimited Program proper venue is separate from the buffet area. So additional 40 pesos per head sa adults lang po. Carry nyo din yan. Carry yan. Full payment is needed upon reservation. Kaya rin niya. Kayang-kaya ni Lord yan. You may coordinate with Sister Pritz. GCash account niya 0917-559-4283. And kindly send her a screenshot on her FB Messenger upon payment. Deadline of reservation payment is on August 2, 2024. And then, ikatlong announcement, Family Affair, Foundation Day and album launching, October 26 at South Mall Event Center. Oh, come on everybody, let's see you in Baguio. Okay. Purihin ng Panginoon, sa atin po ang lahat ng papala ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Let us live in accordance to the will of God by the leading of the Holy Spirit. So, ang repeat new song of the week natin, ang Diyos ay Tapat, composed by Sister Seni Radam. God bless everyone. Have a nice day. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo
nagbibigay